faithful through every season. So, ibig sabihin si Lord, tapat siya, hindi lang sa bawat panahon, kundi all throughout the season, yung beginning till end and transition sa bawat season, even yung transition, tapat po siya. So, yung first Sunday, yung introduction, pinag-usapan po natin doon, yung katapatan ng Lord. And then last week, ang pinag-usapan po natin is yung number 1, yung feeling trap. Yung naranasan niyo ba na kayo ay parang na-stuck na, hindi makaalis doon sa sitwasyon, na bigla-bigla, ang ganda ng buhay, biglang nagkaroon ng 180. Tapos, masaya, biglang nagkaroon ng palungkutan. So, pinag-usapan po natin yung buhay ng mga Egyptian, yung panahon, yung season nila, nung sila po ay nasa, under ng slavery sa Egypt. So, pinag-usapan po natin last week yon. Ngayong umaga, pag-usapan po natin yung buhay naman ng mga Egyptian after po nilang makalabas na ng Egypt. So, binago ko yan dapat when, in the middle of the mess. Diba? Kalagitnaan ng mess. Yung dumi, yung something na parang mahirap. So, when the way is unclear. So, pag-uusapan po natin itong part na yan, na kung saan, ano yung mga lessons na pwede natin matutunan sa season na pinagdaanan ng mga Egyptians. At i-relate po natin yun sa season na pinagdadaanan natin. If ever po, meron po sa inyo, alam niyo po yung ano na yan, dyan, sa gymnastics, trapeze. Napanood na kayo ng ano yan, yung actual. Di ba normally, yung katulad po doon, hawak niya di ba yung isang, isang swing. Di ba? Tapos kailangan niya makarating po doon sa, ayun, di pala bounce mo. Ayun yan. Ayan, di pala doon. Kailangan niya makarating sa point, from point A to point B. Sometimes, ang life, ayaw mong bumitaw. Yun yung last week. Na napamahal na sa kanila yung Egypt, pero Egypt was not their home. So, ayaw nilang bumitaw. So, nangyari, bumitaw sila. So, ngayon, sila ngayon nasa kalagitnaan. So, bumitaw na sila. So, imagine mo parang trapeze. Nung bumitaw ka na doon, hindi mo alam kung, alam yun, natatakot ka, masasalo ba ako doon? Isasalo ba sa akin? Yung pag-usapan natin when the way is unclear. May ganun po ba kayong sitwasyon? Nasa ganun po ba kayong sitwasyon na kung saan parang ang buhay trapeze nasa waiting season or nasa wandering season, yung hindi mo alam ano nga ba ang mangyayari sa akin. Hindi ko po alam kung pinagdaanan niyo yun o pinagdadaanan niyo yun, pero ang Egyptians po, ang mga Israelites po, sa panahon nila, nakalabas na po sila ng Egypt. Ang sabi ni Lord from Egypt, ano po ang pupuntahan nila? Pangako ng Lord, the promised land. Pero, wala pa po sila sa promised land. Andito sila sa point A, papunta sila ng point B, nasa in-between. So, nasa waiting season kung kailan sila makakapasok ng the promised land, ng Canaan. So, ang buhay, ganun po, marami pagkakataon. So, sila nasa in-between season po sila. So, kaya nga question po, bakit mahirap ang waiting season? Saka yung wandering season ng buhay? Kayo masasagot niyo yan, di ba? Naranasan niyo ba maghintay? Naranasan niyo ba maghintay na matagal? Di ba? Ayaw natin na naghihintay. Gusto nga natin that maaari. Alam mo yun? Kapag may gusto tayong sagot, kailangan masagot ka agad. Kung kailangan tayong solusyon, kailangan may solusyon ka agad. Especially sa buhay natin ngayon, sa panahon natin, because of the social media, ang bilis ng pacing ng life. Hindi na tuloy, sabi ko nga, nag-usap kami ng kagabi doon sa patay din, kakwentuhan ako. Sorry sa mga generation niyan, di ba? Yung younger generation, napaka ikli nung tolerance pagdating sa waiting, pagdating sa pain, pagdating sa, alam mo yun, konting bagay lang, hindi makapaghintay, may affection ka agad. So, ano po ang reason ano po ang nangyayari kapag nasa waiting and wandering season tayo ng life? For sure kayo, isagot kayo dun, naisip nyo yun siguro. Isa po sa, according to studies, ang isa po sa
effect ng waiting and wondering is, ito po parang lagnat na lang to ngayon. Halos wala yatang linggo po na hindi po ako nakakausap ng merong anxiety, depression. So, cause po ng waiting, cause po ng wondering, lalo na kung matagal na, is nagde-develop, yung worry, napupunta doon sa, ang worry kasi is excessive yun eh, excessive, yung anxiety, excessive worry. So, from worry to anxiety to depression, according po yan sa science, according po yan sa studies. So, meron po siyang reaction. In fact, sinabi ko nga sa inyo dati, i-prepare ko yung series natin na supposedly dapat ngayon yun. Ito yung Winning the Battle in Mind. Na-move ko lang siya para dito. Merong isang nuts, parang nut size sa ating brain. Ang tawag doon is amygdala. Responsible po siya sa pag-process ng fear. Sa kanang emotion. Siya po nagpa-process nun. Kapag mayroong fear, madalas may fear, na-activate po siya. So normal, kaya po tayo natatakot. Pero ang problema po, meron po isang part pa rin sa brain natin, si PFC, prefrontal, tama niyo ko, yung PFC. Opo, ang galing no, ng neuroscience, no? Si PFC, sasabihin niya kay amygdala, kung healthy si PFC, sasabihin niya kay amygdala, di ba, kasi nga, trabaho ni amygdala na mag-react, mag-respond, process yung fear. Kung hindi siya healthy, unhealthy ang magiging response. Matatakot ka talaga. Para siya yung ginamit ko dati yung reaction po, yung mag-develop ka ng rats. So, si PFC, sasabihin niya kay amygdala, huwag ka masyadong OA. Sila, kumbaga nag-communicate sila. Siya yung nagsasabi, si PFC, siya yung reasoning. According sa life experience mo, according sa truth ng word ni Lloyd, hindi ka dapat matakot. Kung si PFC unhealthy, ina-imagine niyo na yung impact sa mind. So, yun po yung problema sa waiting and wondering so deep. Pero pag-uusapan natin detalye sa mga susunod na series. Pero ito po yung sabi ng study sa waiting and deep. In fact, yun po ang psychologist, ang sabi po nila, yun nga, nagkakaroon ng rewiring sa brain natin. Even sa spiritual side, kapag naghihintay ka, saka uncertainty ka, may uncertainty or nasa wandering season ka, sino na po dito yung dumating sa point ng buhay nila bilang Kristiyano na shake yung faith, na question yung katapatan ng Lord? Diba? May effect po siya. So, ang pag-uusapan po natin, again, mahilig ako sa tatlo. So, three truths principle or three, maybe, truths na iwanan ko sa inyo sa umaga na to, paano natin i-handle, paano natin i-manage yung life, paano tayo mag-behave, paano tayo mag-a-act, kapag nasa waiting and wondering season po tayo. So, 3 lessons matututunan natin sa buhay ng mga Israelita sa panahon na sila po ay nag-wonder doon sa desert. Mamaya basahin niyo po yun. Kung may mga Biblia kayo, basahin niyo po yung buhay nila sa Exodus, from Genesis to Exodus, at makikita niyo po yung life nila, although malaw. Ginawa po lang natin summary. Yun. So, una po, ayan, God moves at the right time. Ang Diyos kumikilos, saan po? Sa tamang panahon. Ayaw natin na paghihintay. Gusto natin sagot agad. Pero si Lord, kumikilos sa tamang panahon. Pwede po bang sabihin yung katabi nyo, God moves at the right time. Tapos, yun nasa kabila po, trust His timing. So, ang Diyos kumikilos po sa tamang panahon. Kaya po pagkatiwalaan natin siya. Pagkatiwalaan po natin ang timing niya. Madalas, ayaw po natin ng naghihintay. Naiinip po tayo sa panahon na tila parang nag-wonder-wonder tayo. Pero matututunan po natin sa buhay ng mga Israelita na ang Diyos po, hindi po siya nagkakamali. Madalas sabi natin, trust His timing. Pero makikita natin sa story na to kung paano ang Lord, napaka-faithful through every season. In fact, basahin po natin dito sa Exodus chapter 13, verse 17 to 18. When Pharaoh finally let the people go, ito po yung nasa Egypt sila, no? Lalabas na sila. So, pinabayaan na. God did not
Yon. Tandaan po niyo yun. God did not lead him along the main road that runs through Philistine's territory. Even though that was the shortest route, diba? Route ng basa, no? Route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. So God led them in a roundabout way through the wilderness towards the Red Sea. Ang question, kung kayo ay may promise, normal. Di ba? Kung pwede lang, bakit ka pa mag-detour? Pwede ka naman dumiretso. Kumbaga parang ganito lang yan. Ito ang Egypt, ang Santo Domingo, ang Kalangusan, susunod sa Santo Domingo Kalangusan, ang Kalangusan ang Promised Land. Pero instead na dumaan sa Santo Domingo, nag-highway. Umikot pa siya. Ang lapit-lapit lang nun. Bakit kailangan pang umikot? Natanong niyo ba yan? Bakit pa kailangan umikot? Pwede namang dumiretso. So, anong ibig sabihin nun sa mga sa mga Israelita? At anong ibig sabihin nun sa atin ngayon? So, ang question is, bakit kailangan tayo sa buhay natin sometimes? Kailangan yung malayo, mahabang way. Pwede naman, Lord, pwede mo naman sagutin ka yung prayer ko. I think, pwede naman kailangan ko na ng pera, kailangan ko na ng healing, kailangan ko na ng everything, no? Bakit it takes time? So makikita po natin sa buhay ng mga Israelita na si Lord, number one, ang reason kung bakit, because God wants to protect us from the danger we cannot see. Pinoproteksyonan po tayo ng Lord sa mga danger. Ano ba sa ng danger? Panganib, yun. Sa mga panganib na hindi natin po nakikita. Dahil si Lord ay the God of all-knowing, nakikita po niya kung ano yung hindi natin nakikita. In fact, sinabi niya po rito yun, pero pag tayo, ano reason bakit kailangan siyang iikot? Sinabi po dito yun, sabi niya, God did not lead them along the main road. Kumbaga, sinabi ko sa inyo, bakit hindi na dumaan sa Santo Domingo? Bakit pa umikot? Anong meron doon sa dadaanan nila at bakit iniwas ni Lord? Sinabi po dito yon. Sabi niya, God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. In fact, the main road, ang tawag po doon ay the way of the nawala na siya. Ayan. The way of the sea. The way of the sea yun. Yung way po na diretso na yon, sinabi po doon, sabi niya, pag nakita nila yung mga, sabi diyan, Philistines, baka matakot sila. Yung dadaanan po kasi na shortest route, na shortcut, ayun po ay lugar na kung saan, territory ng mga Philistines, madami po doong mga war, mga military establishment. So pag dumaan po ang mga, imagine, sila po ay galing saan? Slavery. Hindi po sila tinrain for war. Hirap na hirap po, imagine nyo, 400 years kang pagod. At hindi lang pagod, di ba? Sa labig, sabi ng text na usapan natin last week, yung mga Egyptian, talagang ginawa silang bitter. Pinahirapan sila to the point na mag-break sila. So yung life, imagine nyo, physically exhausted tong mga ito. So kung dadaan ito doon sa pinaka-shortest, pinakamabilis papuntang promised land, at makita ng mga kaaway, patay sila. Pagdating po sa gera or sa pakikipagdigma, kilala po itong mga Philistines. So, si Lord, dahil po sa kanyang pagiging all-knowing, ano po ginawa niya? Alam niya, pag dinaan ko itong mga anak ko dito, babalik ito ng Egypt, na hindi naman dapat sila bumalik. So, ginawa niya, inikot po niya. Diba? Ang galing ni Lord, no? So, sa life, ganun din. Minsan, akala natin, nag-expect tayo na, Lord, yun, konti na lang bakit hindi mo pa binigay? Bakit hindi mo pa sinagot? Gusto ko pong sabihin sa inyo, God wants to protect you from the danger na hindi nyo nakikita. So, dapat natin pagtiwalaan yung timing ni Lord. Si Lord, kumikilos sa tamang panahon. Kanina, habang
worship tayo, di ba nakukwento nga namin sa inyo ni Lori? Ang galing lang ni Lord eh. Nung time no, nasa bago mag-pandemic, di ba remember may nag-offer sa amin. Habang nagpa-plan kami ng church sa Hermosa, doon sa nagustuhan nila yung ginagawa namin ni Lori. Sabi niya, yung pastor, remember, nung tinawagan kami, yung pala panel interview yun, wala kami kamalay-malay. Tapos sabi niya, okay, mag-ayos na kayo ng papel. So, kumbaga kukuhanin na kami. Di ba tinurn down namin ni Lori? Kasi ang heart talaga namin dito sa Orion. Plus, yung may iba kumukuha. Nag-pandemic. After di ba 1 year after? Sabi ko, ang galing mo talaga. Imagine mo kung ang heart ko hindi kami nakinig sa leading mo. Hindi namin sinunod yung leading mo dito. Baka isa kami doon sa problema doon sa Australia that time. So, hindi po lahat ng mga gandang opportunity ay dapat na i-grab. May mga pagkakataon na kailangan natin to say no. Kasi bakit? Pinoproteksyonan po tayo ni Lord from danger. So, pagkatiwalaan natin si Lord. Kaya tapakin niyo po, maghintay sa tamang panahon. Iniingatan ka lang ni Lord. Huwag magmadali. Tapakin mo, huwag magmadali. Para may nakarelate ah. Huwag magmadali. Iniingatan ni Lord. No? Huwag magtatakbo kay Lord kasi for our own protection po yung ginagawa ni Lord. Pangalawa po, yung God's timing is different than ours. Diba sabi ko na 2 Peter chapter 3 verse 8, with the Lord, a day is like 1,000 years and 1,000 years like a day. Hindi po box si Lord sa years. Yung tila parang sa atin, Lord, ang tagal. Parang 1 taon na, 2 taon na. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Pero kay Lord, yung 1,000 years, one ano ba? One day. Ang ibig lang po sabihin niyan, yung akala natin napakatagal, pero kay Lord, napakabilis lang yon. So, yun po, iba po ang timing ni Lord sa timing natin. Pagkatiwalaan natin ang timing ni Lord, lagi po natin tandaan yung prinsipyo na yun. And then, ito po yung gusto kong bigyan din, na minsan namimiss po natin. Bakit po madalas or minsan, nire-route tayo ni Lord, dinadaan tayo sa hindi straight, papunta doon sa answered prayer. Because God builds us little by little. Unti-unti tayong binibuild ni Lord. In principle, di ba, ang plano ng Lord sa atin, maging kawangis natin si Kristo habang tayo nabubuhay. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 23:30, ang reason kung bakit hindi po dinalagan ng Lord sila papunta sa promised land, sabi po dito, little by little, I will drive them out before you. Yung mga inhabitant po, doon sa Canaan, sa promised land, at that time, hinihintay pa ng Lord, na di ba sabi niya, until you have increased enough to take possession of the land. Yung kasamaan din ng mga nakatira doon, hinihintay ng Lord na, di ba, merong measurement ka kay Lord eh, i-judge niya. Pero, before yun, habang nangyayari yun, ipiprepare ni Lord, little by little, yung mga Israelita, sa panahon na sila ay nasaan? Sa wilderness. So, ganoon din po sa life natin. May mga pagkakataon na, in fact, intentional si Lord, kung bakit hindi niya binibigay ang mga hinihingi natin sa Lord, agad-agad, kung ito ay kalooban niya, dahil meron pong lesson. Meron pong character development. Meron mga life lesson na dapat nating matutunan. Although maikli po yung progress, pero be thankful kasi ano yun? Progress po yun. Huwag po tayo magmadali. Again, babalik po tayo sa huwag magmadali. Si Lord, mayroong reason sa season na to na kung saan kayo ay naghihintay para para matuto. Kasi bakit? Pag binigay po ni Lord sa inyo kung ano yung hinihiling nyo, baka masayang. Ay, totoo na naman talaga nyo baka masayang, no? So, meron po ba kayo pinipray? Nasa waiting and season na tila parang Lord, hindi ko para answered prayer to eh.
Pero dahil sa hindi ka pa ready, hindi pa ready yung heart mo para ibigay sa'yo ni Lord John, masasayang yun. So, si Lord, sometimes, dinadala po tayo sa ibang way para i-prepare po yung ating heart. Slow progress, pero at least may progress po, no? Kapag siya nagra-round. And then, ito po yung sa another truth yan. So, sabi po dito, sa ulado natin, yung Bible verse, diba? Romans chapter 8, verse 28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, ibig sabihin po, may plano ang Lord. Ino-orchestrate niya. Siya may design kung bakit sometimes sila, kung bakit nire-route ni Lord, pinadaan ni Lord sa mas roundabout, ang sabi doon, mas umikot pa, kasi bakit? Gusto niyang proteksyonan, gusto niya munang, habang sila po ay nandun sa 40 years, ma-develop yung character to test. Mamaya pag-usapan po natin yan. Pero, sa life natin, balikan po niyo kung may pinag-pray kayo, ano po sa tingin niyo, pag binalikan niyo ang life niyo dati, na tila parang naghihintay kayo sinagot ni Lord, it's for good ba? Yung mga choices niyo, nung natuto kayo maghintay sa Lord, masasabi niyo bang, Lord, ang galing mo talaga, no? It's for my own good. Kaya mo, dinelay. Kaya mo, it took time para bigay sa akin yung pinag-pray ko ngayon. So, how are you po sa season na to? Mabagal ba? Kung nasa season kayo na to, mabagal? Or, meron po ba kayong parang thinking or thought na pwede ba mag-shortcut? Pwede ba mag-shortcut, Lord? Okay, mag-shortcut. Kasi pag na-shortcut, remember si Lord na nakakita na hindi niya nakikita. Yung danger na nais na Lord na iwasan natin, baka salubungin natin yun. Alam mo yung parang posisyon? Parang iba yung posisyon. Umiwas ka, yung pala pag-iwas mo sa kalahati ka pala, natumpok pa yung kalahati, start na rin doon. So huwag tayong madali, kasi bakit? Si Lord ang, maganda yung timing ni Lord. Maganda ang timing. Pwede natin siyang pagkatiwalaan. And, sorry, nalimutan ko. Number 2 tayo. And, hard seasons reveal what's inside. Tama? Pag dumadaan sa difficult at hard season ng buhay, ano po yun? Lumalabas kung ano yung meron. Para lang siyang lemon, di ba? Pag squeeze mo ang lemon, lalabas yung katas. Kailangan mo siyang i-press ng hard. Ang life, ganun po. Kapag napipress po tayo, lumalabas kung ano po ang totoong tayo. Hindi natin pwedeng itago, hindi tayo pwedeng mag-pretend. Lalabas at lalabas po yun. Lalabas kung mature ka ba? Lalabas kung immature ka ba? Lalabas at lalabas yun. Kasi bakit? Impipress eh. So, yun po yung nangyari sa mga Israelita. Nung dumaan po sila sa wandering season, lumabas ang totoo nilang anyo, ang totoo nilang ugali, ang totoo nilang character. In fact, ang sabi po dito, ano po daw nire-reveal ng hard season sa life natin? Kayo ba, meron na bang nire-reveal sa Lord sa inyo? Natuwa ba kayo kasi Lord, pasada ako sa lamat? Or nahiya kayo, Lord, sorry kasi nakakayaman pero immature pa pala ako. Ang dami ko palang dapat i-improve sa life ko sa biyaya mo. Kasi at least yung hard season, ginagamit siya ni Lord para magkaroon tayo ng self-realization kung nasaan na tayo sa ating spiritual life. Yan po yung nire-reveal ng hard season, ng waiting, ng wandering season. They reveal the true condition of our hearts. Nire-reveal po ang totoong kondisyon ng ating mga puso. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, the Lord, ito po yung kausap, para kay Lord pa rin po ito sa mga Israelita, nang sila po ay nasa desert. The Lord your God lead you in the wilderness these 40 years. Dapat po ang travel time from Egypt to Mount Sinai, tama, Mount Sinai, from Mount Sinai to the border of
Canaan, the promised land, 11 days. Ang bilis, no? 11 days lang po dapat. Pero it took them, 40 years. Imagine mo, no? 40 years. 11 years na dapat nasa border na sila, pero it took them 40 years. Pag-wonder. Paikot-ikot po sila sa wilderness. Nakapanood naman, alam niyo naman siguro yung wilderness, no? Yung mga deserto. Halos hindi ka mag-enjoy doon. Pero hindi po, ang deserto po ay hindi punishment para po sa kanila. Although, punishment siya in a way kasi dapat mabilis na transition dahil sa katigasan ng ulo talaga po nila. Pero dito mababasa po natin, ang reason kung bakit sila pinapunta doon is, sabi po, to humble and test them. So to humble and test them. So sa life po natin, kapag dumadaan po tayo sa season of waiting, wondering, mga difficult, if alam naman natin sa biyaya, Lord, search mo yung heart ko. Meron ba akong kasalanang nagawa laban sa iyo? If not, kung wala naman, then Lord, ano yung nais mo matutunan ko? Para saan to? Baka ako ba meron ng pride sa heart ko na kailangan i-humble mo ako? Kailangan ako dumaan sa mga testing. So wag po natin, sino ba naman ayaw pagsubok? Di ba? Pero bahagi yun kung paano yung goal, di ba, nire-define ng fire, ganoon din naman ang life, nire-define po tayo ng pagsubok. So huwag po natin kakatakutan, or iwasan, or tatakasan ang pagsubok, kasi lalo na mahihirap. Ako dami kong mga dahil sa, siguro pagiging pastor, nakikita na, pag mahirap na, nagdi-disappear na, ayaw nang harapin. So nangyayari parang grade 1, paulit-ulit, grade 1. Kumbaga grade 1 sa spiritual life. Kasi bakit? Ayaw harapin ng i-confront ng maayos sa biyaya ni Lord sa tulong ng Banal na Espiritu. So, it reveals the condition of our heart po. Yan po yung reason kapag dumadaan tayo sa season na yan. And then, they reveal the growth takes time, and who we are becoming in the process. Diba? Hindi po overnight ang pagbabago. How I wish meron lang sana button, no? Na kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, automatic magiging, alam mo yun, parang Christ-like na. Pero hindi proseso po siya So, pag tayo po ay nasa season na katulad na pinag-usapan natin, sino ba tayo nagiging? Are we becoming like Christ? Or becoming like Peter? Kasi diba, ang waiting sa wandering season, kapag naghihintay ka, minsan ang nangyayari, nakikita mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga accomplishment nila, nagiging bitter. Hindi na di-develop yung patience, yung trust. Kasi bakit? Nakaiba sa iba nakafocus. Sabi po ni John Ortberg, isa sa kilang pastor, God's first concern was not how fast they reached the promised land. So para sabi, according to him, hindi yung concern ni Lord makarating sila ng promised land but who they were when they got there. So, para ready na sila pagdating nila sa promised land. Imagine mo, dadalhin mo yung isang katerbang tao na mga mahilig sa mag-grumble, mag-murmur, reklamador. Dadalhin mo sa promised land yun. Ang mga Israelita, sa panahon nila, inalis na nga, imagine, ikaw 400 years, pag sobrang hirap ng dinaranas mo sa slavery, dadalhin ka ng Lord papuntang promised land. Tapos, dinala ka sa wilderness, salit na diretso, doon nagreklamo sila. Pagdating sa wilderness, walang makain, nagreklamo sila. Nagreklamo sila. Meron na nga, imagine, mahal po magkano kilo ng manok ngayon? 120 o 320. O imagine mo kung ikaw ang mga Israelites, gabi-gabi. Diba? Gabi-gabi meron kang quail, unli. Pero siyempre, kailangan mo nakuha yung provision mo for that day. Sa morning, pagising, mana. Magkano kilo ng bigas?
20, sabi niya. Di ba? Pero hindi ko lang po alam kung kaya nyo kumain ng mana everyday. Pero to test na humble. Pero ang usapan doon, si Lord faithful through every season. Dinala sila sa wilderness, mahirap doon, pero si Lord pa rin ang nag-provide, pero nagreklamo pa rin sila. O imagine nyo, sa araw mainit sa wilderness, nag-provide ang Lord ng clouds. O imagine ko sa nakakita ng naglalakad kayo sumusunod ang clouds. Sa gabi ng light ng fire. O hindi ko ba kung ako mga Israelites, di ba parang nakakaya naman, parang hindi ko pagkatiwalaan ng Lord, napaka-visible na ng kanyang pagkilos, and yet napaka-reklamador ko pa rin. So imagine, yun po yung life nila. Pero si Lord, para kay Lord, mas mahalaga ang character. Para pagdating sa promised land, okay sila. Sa life, ganoon din sa atin. Mas nais ng Lord na maging tama ang character natin. So, it takes time. Huwag po kayong masyadong maging hard sa inyong sarili. Pero huwag naman maging parang relax lang ba. So, it takes time. And, yan. Marami po kapag naghihintay. Sabi niya, they reveal the strength of our faith in the waiting. Sabi po ni Tim Keller, isa po din sa kanilang author, sabi niya, God's waiting room is not a waiting room at all. It is a training ground for faith. Tama? So akala natin ang waiting is maghihintay lang. Pero hindi po. Habang naghihintay, tayo po ay tinitrain. Kasi diba sabi doon to test, to humble them and test them. So sa waiting season, mahalaga tayo po ay matuto, makapasa sa training. Although walang certification, walang diploma, ang tinitingnan ng Lord yung character natin. So, wag po natin sayangin ang waiting season kasi nakataya po doon yung susunod na step ni Lord. Wag po natin sayangin ang waiting season. And, ang nangyayari kadalasan, they reveal our willingness to serve while we wait. Sa season ng waiting, sa season ng wandering, ang nangyayari po, di ba kanina sabi doon, kapag tayo ay nasa waiting season, it reveals yung heart condition natin, yung faith. At ang challenge sa waiting season, sa wandering season, minsan nasa-shatter yung faith natin. To the point na naghinto tayo sa paglilingkod kay Lord. May mga panahon na kailangan magpahinga, may mga panahon na kailangan rest ang body, pero wag to the point na kailangan mo na maghintay ng perfect condition. Kasi walang ganun. Unlike maraming testing, maraming humbling, kasi bakit minamold tayo sa character ni Lord. So, sa waiting season, habang tayo po ay naghihintay, or tayo nag-wonder, kung ano nga ba ang plano ng Lord sa life ko, mag-aasawa na ba ako? O ano ba? Magtatrabaho ba ako abroad? Ano pa ba? Anong kukunin kong kurso? Sabi po din, there are two aspects of waiting, to waiting on God. The state of waiting and the service of waiting. The state of waiting involves looking and listening for God in all things at all times. So habang naghihintay ka, nagdi-devotion ka, nagpipray ka, active ka, engaged ka sa kung Lord, sensitive ka sa ginagawa ng Lord. Pero at the same time, actively waiting for His lead. Pero at the same time, the service of waiting is the opportunity to serve while we wait. It is very important to engage in the service of waiting while we remain faithful in the state of waiting. That's according to the Benham brothers, so whatever the cost. Habang naghihintay, huwag po natin kakalimutan, maglingkod kay Lord. Bakit? Sabi sa Psalms chapter 37, verse 7, sorry, hindi ko pala yan. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prospers or fret about their wicked schemes. Huwag may inggit sa mga tao kapag sila ay nagtatagumpay. Halimbawa, naghihintay ka ng promotion, naghihintay ka ng increase, naghihintay ka ng kung ano mang pinaghihintay mo, tapos nakatingin ka sa maraming tao sa paligid mo, parang bakit sila ganun. Sabi ng Lord, huwag kang maiinggit. Maghintay ka ng patiently.
Another quotation, hindi ko nila po nilagay dyan, again from Benham Brothers, when we focus on being faithful to God, tandaan nyo to mga lalo mga kabataan, saka mga graduate na. When we focus on being faithful to God, what has given to us in the present, focus po tayo sa kung ano binigay ng Lord sa ngayon. Kapag tayo po ay nag-focus doon, we can trust He will orchestrate what He wants for us in the future. Tama? Kapag nag-focus tayo, maging faithful sa kung ano ang binigay ni Lord o pinagkatiwala ni Lord sa atin sa ngayon, we can trust na pwede natin pagkatiwala sa Lord, siya mag-orchestrate that He will, what? Yung ano ba yung nais na para sa atin ay bibigay niya. We don't have to worry about the future. We just have to be faithful in the present. So doon po ang nagkakaproblema madalas. Hindi natin mapagkatiwalaan sa Lord sa present, nakatingin tayo sa future, masyado tayo nag-worry. Magtiwala, in fact, itong quotes na to, ito yung isa sa mga lagi ko tinatandaan eh. Sa mga choices sa life, pag nagiging tayo, Lord, ang sabi mo, Matthew 6:33, diba? Especially sa provision. Pero ganun din po yung principle. Pagkatiwala natin si Lord ngayon sa present, kasi bakit? Yung future, hawak niya yun, siya nakakakita doon. In the same way na alam ng Lord na hindi safe para sa mga Israelita na dumiretso. Pagtiwalaan natin sa Lord. So again, lastly po, ano nilibig ni Lord sa season nyo ngayon? Kayo po ba ay pasado? Kayo po ba ay pasang-awa? Kayo po ba ay ano po? Okay lang? Oh. And lastly, ito po isang bagay na gusto ko matunan. Complaining keeps you stuck. Ang mga Israelita again, but faith moves you forward. Napadali, di ba? Ang bilis naman talaga mag-complain. Ano ba yun? May tinapay, walang palaman. May palaman, pero hindi gusto. May bigas, pero hindi daw masarap. May ulam, iisa daw. Malalasa. Ano ba? O tayo, in fact, dapat nga maging thankful po tayo lagi eh. Kahit minsan sira yung aircon, ako sabi ko nga, kahit electric fan niya, pumapatak ang, ano ba yan? Pumapatak pawis. Perspective, imagine niyo po yung life ng ibang churches sa Middle East, sa Africa. Wala po silang sila nga nasa lalim na ng puno, nilalamok. So dapat lagi po tayong thankful. Meron po tayong aircon. May may monitor ako dito. Ibig sabihin, may kapihan tayo. Maliit man ang space natin, pero may marami pang maliit. Monoblock, ang sarap umupo doon sa, lalo na ako, hindi ako pwedeng po. Ang sarap umupo doon sa mamahalin na 1,000 to 2,000. Pero iba na ako na sa kahoy, na ako na sa ground. Parking. Ayaw natin sa parking. May parking tayo dito, may parking tayo sa labas, may parking pa tayo kay Father. Di ba? So, dahil po natin, hindi po dapat tayong magreklamo. Maulan. Lakas ng ulan paano kaya makakapag-church? Ang daming tricycle, iba nga, walang yung mga nasa hulo. Mababasa yung shoes ko. O kaya ako, nagdala akong chinelas eh. So, sabihin, madali pong mag-complain. Magsisimula lang po siya sa maliit. Pero pag pinabayaan po natin siya, ano mangyayari po doon? Ito po ay lalaki. In fact, ang nangyayari po kapag tayo nag-complain, ang mga Israelita po, kaya po sila napunta sa 40 years na wandering. Dahil po sa pagiging complain nila, to the point na nahit nila yung button. Kaya sila, sinabihan ng Lord na for 40 years. Sabi po din, Numbers chapter 14, verse 1 to 4, Then the whole community began weeping aloud, and they cried all night. Their voices rose in great chorus of protest against Moses and Aaron. Sabi nila, if only we had died in Egypt. Imagine nyo yun, Ikaw ba? Gustuhin mo na pagkahirap-hirap ng buhay mo sa Egypt, alipin ka, wala kang pahinga. Tapos, doon lang, wala na makain, wala mainom na konti lang. Ang laya mo. Kasama. Tapos sasabihin pa na, sana doon na lang kami, at least kumakain pa kami doon. Pero hindi nga napakahirap nga ng buhay doon, di ba? Or even here in the wilderness, sabi niya, if we only had died in Egypt, or dito man sa wilderness, sabi niya,
Hindi sila makapaghintay na makapunta ng promised land. They complain, why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? No, imagine yun, ano? Our wives and our little ones will be carried off as a plunder. Would it be better for us to return to Egypt? Then they plotted among themselves, let's choose a leader and go back to Egypt. So, ang problema sa buhay kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, yung waiting sa wandering, nag-i-start na tayong mag-complain. Hindi natin nga alam eh. Pinoprotect nga tayo ni Lord, di ba? So tandaan po natin, kapag nag-complain tayo, may consequence po yun. Pwede nating mag-miss ang provision, ang protection ni Lord. So instead na mag-complain, tingnan natin, Lord, ano ba ang pwede ko matutunan sa season na to? Ano nga ba yung mga learning? Huwag po tayo tumulad sa mga Israelita kasi baka mag 40 years po tayo. Ilan to ako nag-vlog? Dasok na hindi. Di ba, no? Judge ka, no? So, huwag po tayong mag-complain. Pangalawa, ang complaining po, katulad sabi ko kanina, it creates a cycle that holds you back. According po sa science, research, psychologists confirm what the Bible shows us. Constant complaining rewires your brain to focus on negativity and fear. Yung rats, yun yung sabi ko sa inyo kapag nag-drive kayo sa nag-drive, yung malambot na lupa, di ba nadaan naman ng gulong yun? Kakaroon yun ng parang, yung tagdoon hukay, di ba? Pag natuyo yun, matigas yun, daanan mo ng daanan yung doon dadalhin ng lalo kumalalim. Hindi ka na makakaalis doon. Ganon din po sa negativity. So automatic may pumasok na fear negative, doon na po dadaan yun. So huwag po tayong mag-complain kasi cycle po yun. Kaya nga pansinin niyo, di ba may mga tao napaka reklamador? Pansinin niyo po, may kilala po ba kayong reklamador? Yung kahit na nakausap mo, lagi na lang nakareklamo, wala na bang nakitang yung bukang bibig niya lagi, unang lalabas sa bibig niya, reklamador. So wag po tayong, pag ganun po, ganun natin bilhin niyo. Wag po tayong magreklamo kasi hindi po siya mabuti. Hindi lang sa ating spiritual, maging sa health, maapektuhan po tayo. And, ano po ang antidote para po maiwasan natin ang complaining? Sabi po sa Psalm chapter 37, verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him to act. Di ba waiting? Nasa wandering season? O manahimik lang po tayo with the Lord. Hindi po di ba manahimik ng sarili lang with the Lord. Pagkatiwalaan natin si Lord, Lord, salamat kasi limitado lang ang kaalaman ko. Salamat nakikita mo yung future, yung mga dadaanan ko, yung timing. Salamat nagmamalasakit ka pala kasi mayroon pa akong mga dapat pang matutunan. So instead po na mag-complain, matuto po tayo maghintay. Kasi yung promise ng Lord, di ba? Siya naman po yung, sabi nga po sa Isaiah, hindi ko na siya nalagay dito, meron po tayong 64:4. Ang sabi na si Lord, siya yung the God who acts on behalf of those who wait for Him. Si Lord siya yung kumikilos. Imagine mo, habang naghihintay tayo, kumikilos si Lord, na-orchestrate mo yung mga bagay-bagay. So, sorry, naghihintayin ako. So, what is coming out of little wilderness po? Sa ngayon po sa season na to, or baka pinagdaanan niyo to, ano po yung mga lumabas, nung impress po kayo, ano lumabas sa inyo? Bitterness, complaint, o di kaya, trust, ano po ang lumabas sa inyo? Or, pasado ba? So, di ko alam no, kung nasa season of waiting or na-stop na kayo, pero wag na wag po tayong magko-complain. Magpasalamat po tayo, magtiwala po tayo kay Lord. So, in closing po, kapag kayo ay nasaan? Nasa season of waiting or nasa season of wandering, mahirap, tandaan po natin na si Lord ay may right time. Meron right time,